Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy ng kabanata natapos tayo kung saan ang ating ay nagparamdam na ng kanyang aura nagbitaw ng sagot na tila malamig ang ekspresyon kahit ako hindi ko magagarantiya na ligtas kadali-dali hinabol ng dalaga ang kanyang ama. Hinabol niya ang kanyang ama sapagkat ito na kanyang hinahanap habang sa likurang bahagi ay naghahanda ang bida. Tumigil ka sa pagpalat aniya na may ekspresyon ng pag-aalala sabi ng kaptyan. Kaya sinubukan niya pigilan ito sapagkat delikado ang nilalang na ito, subalit hindi na ito napigilan pa dahil mas malapit na ito sa kanyang ama. Seryoso itong tumingin na kalapit na ang dalaga masyado siya huli pa para doon. Aking ama gusto makita ng lubusan na papikit na lang ito sa ipinalalabas ng nilalang. Isang ekspresyon ng pagkabigla mula sa robot dahil sa kanyang nakikita. Ilang minuto na lang ay sisubog na ang katawan ng nilalang na ito kaya masyado mapanganib sa dalaga. Walang takot sa kanyang ginawa, kasabay ang paglapit niya ng kanyang kamay sa aura ng nilalang. Isang oras ang makikita na lang sa agwat na ito ay isang segundo na lang. Kasabay ang pagyakap niya sa kanyang ama. Nagulat nga ang captain dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, pati ang ating bida wala nang masabi pa para doon. Pagkatapos ng ginawa ng dalaga isang gintong aura ang pumalit mula sa bulaklak isang himala ang pagbabago mula sa nilalang. Isang katahimikan ng sumilaw sa paligid isang kamay ng nilalang kasabay ang pagyakap niya sa dalaga. Walang ekspresyon sa pagmumukha ng nilalang habang nakayakap ito sa pinakamamahal niyang dalaga. Isang tanong sa robot na may pagtataka, ano ba ang nangyari paano ito nagbago mula sa gintong bulaklak? Maayos lang ang lahat, ang planeta na ito ay bumalik sa maayos kaya wag ka dapat nabigla. Hindi na nga ito nakasagot dahil isang pagbabago mula sa planeta ang kanyang nakita. Nang naging 18 hours ito ay naging normal. Isang normal na nagkaroon ng pagbabago mula sa lungsod na ito. Nakikita ko ang mga taong nagtitinda at naglalakad sa kalsada. Maganda ang takbo ng planeta na ito at nagkaroon ng liwanag. Bigla ang isang di umano'y mga nilalang ang nagpakita isang puno ng mga tao sa street hindi siya makapaniwala biglang lumitaw ito. Sa oras na iyon ay sabay-sabay silang lumitaw sa lungsod habang nakayakap sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi nga inaasahan ng captain sa sagot ng robot hindi pa ito tapos sa kanyang nalaman. Pati ang ating bida tila may alam na sa nangyayari sa paligid walang halong ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ng kaganapan sa gabing lungsod ay puno ng masasayang mga tao. Ang tatlong ito ay pumunta sa restaurant tila may isang nagbabagabag sa kanilang isipan. Kakasabi mo palang bata na walang taong naninirahan sa gantong planeta, nagkamali ba ang iyong pag-scan sa planeta itong? Sagot ng robot, tiningnan ko ito ng mabuti at wala naman kung anong mali ang pag-scan ko dito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman kaya sinubukan niya ang isang bagay sa kanyang mga mata. Ay makikita ang mga figure na walang internal energy drive may kakaiba dito mali. Pati ang mga taong ito na kumakain at walang internal energy lahat sila ay wala talaga pati batang sanggol at mga matatanda ay ganto din. Parang nakakatiyak ako na maganda naman ang lahat, wala nga paki dito si Jack kaya wala nang masabi ang captain. Nalaman nga natin sa pag-scan ng robot ay lahat sila ay patay pero lahat naman ay buhay kaya maayos ang lahat kaya hindi mo na kailangan pang mag-alala captain sagot na gutom na ako kaya mag-order na ako ng ilang pagkain para sa akin. Sabi ni Jack excuse me waiter pwede ba makakuha ng order mula rito kanina lang ikaw mismo ang nag-iingay dito pero ngayon. Nang nalaman niya naging matapang siya. Mabuti naman mabilis nagtungo ang katulong sa aking order. Sagot ni Jack meron akong order ng 2 mangko ng noodles at isang large special ng dampo pork at meron pa. Isang walang malay ang makikita sa katulong isang order ang hinihintay ni Jack pero hindi na hanggang iyon natuloy dahil nilaktawan lang siya nito. Hindi nga niya inaasahan ang nangyari kaya nagtaka siya kung bakit ganon. Kaya naman sa pagtingin niya mula rito baka hindi lang ako napansin baka dahil sa madaming order kaya hindi niya narinig ang order ko. Sa wakas siya ay bumalik patungo dito ikanaway ang kamay dito pwede ka bang istorbohin kasi gusto ko na ang aking order.
Naulit na naman ang pangyayari mula kanina, isang walang pansin, tila hindi siya nakikita at naririnig nito. Kaya labis na nagulat si Jack sa kanyang nakita dahil magkaparihas ito kanina. Sumagot ang robot sa pangyayari ito, sa totoo lang hindi ka nito naririnig katulad nga ng ginawa mo, hindi ito nakakakita o hindi ka napapansin nito. Walang kahit sino man sa restaurant ang kayang tumigil sa atin at tumingin sa ating grupo kahit nasa harapan lang namin sila, dumadaan lang sila na parang parte tayo ng gusali. Gayunpaman ang lahat ng nilalang na ito sa paningin nila sa atin ay hindi tayo gising, parang sa simula pa lang ay hindi na tayo nag-e-exist sa mga nilalang. Sagot ng Captain, ayoko talagang makisali sa mga nilalang na ito, makikita sa kanyang ekspresyon ang pagkakaroon ng masamang pakiramdam sa mga nilalang. Pagkatapos ng pangyayari, isang misteryosong karakter, isang baso na may tsaa ang isinasalin sa maliit na mangkok kahit na may mga bisita sa harap niya. Hindi siya isang taong walang pakundangan na uminom ng kanyang tsaa ng mag-isa tulad nga ng aking ama. Hindi niya tayo nakikita dalawa sa ating ikinatatayuan. Naging ganito na siya simula nung bumalik ako sa aking pag-tour, hawak ang tsaa habang nakatingin sa tanawin. Pero ang lahat ay kakaiba, ginawa niya ang legat ng kanyang trabaho at gawain ng normal, umiinom siya ng isang tasa ng tsaa at pumupunta para sa mga inspection, lahat ng ginawa niya kumain ng mga pagkain at mag-alaga ng hardin. Palaging eksakto ang kanyang ginagawa, parang katulad ng isang tumataas na hangin. Sinubukan pagalawin ang nilalang gamit ang kamay ng ating bida pero wala itong pansin mula sa kanyang kamay. Sagot ng dalaga, kahit ganyan ang gawin mo hindi pa rin magbabago dahil hindi tayo nakikita. Pero kailangan mo pa ring mag-ingat kung pinipigilan mong sundin ang kanyang paulit-ulit na gawain. Ayan ay isang masamang gawain sa aking ama, isang sigaw ang galing sa dalaga dahil mapanganib ang kinakaharap ng bida. Umalis ka na ngayon din, isang sagot sa dalaga, pero walang alam ang bida dahil isang papalapit na pag-atake mula sa makapangyarihang nilalang, isang pag-atake kay bilis ng hangin. Isang malakas na hiwa ang ipinapakita nito sa bida pero alam naman ng bida kaya nakaiwas ito sa ginawa ng nilalang. Isang ekspresyon na walang emosyon ang ipinakita niya habang nakatingi ito mula sa ere. Kasunod ay isang mabilisang pag-atake ang ginawa nito mula sa ere, isang matang matinding gusto tapusin agad. Madaming mabilis ang sumalubong sa ating bida, hindi mabilang sa dami, isang pag-atake ang nagawang naiwasan ng mabilis. Hindi pa ito tintigilan ng nilalang, mas lalo niyang binilisan. Pero sa madaling salita, ang lahat ng ginawa ng nilalang ay ginawang 0.1 segundo lang ng bida, pero isang ekspresyon na weirdo, kalamdo pa ito. Nang nalaman ng nilalang dahil hindi lumubra ang kanyang ginawa, kasunod ay sinubukan niya ang kanyang kapangyarihan sa weirdong bida natin. Sagot ng bida, tila seryoso dahil mapanganib ito, kulang pa ang kapangyarihan mo, tutoy habang hinahahanda niya ang kanyang kamay. Kasabay ang pag-atake ng nilalang pero nagawang nasa bayan ng ating bida tulad ng nilalang, tila madali lang sa bida. Isang malakas na impact ang lumagabog sa paligid, isang shockwave ang nagkaroon dahil sa kanilang ginawang pag-atake, kaya naman sa kanyang labis na pag-aalala ay napaharang na lang ng kamay at nahihirapan ito sa matinding laban. Nagulat ito dahil nagawang napantayan ang pag-atake ng kanyang ama, kaya kailangan niya pigilan ang bida dahil masyadong mapanganib. Madaming usok sa paligid dahil doon isang kung anong aura ang naparang bilog sa nilalang, kaya nakita naman ito ng bida. Isang puno ng aura ang kanyang inilabas, kasabay ang isang matang nag-uumapo dahil nagawa lang sa kanyang harap na harangan ang ginawa niya. Kaya habang nangyayari ito ay kalmado lang ito sa ipinapalabas ng nilalang, matindi ang ipinapalabas nito, isang parehong gamit ng matinding yang at matinding yin ng magkasama. Sinabi ng dalaga na may pag-aalala sa mukha, ibalik mo agad ang kanya ang tasa ng tsaa, kung hindi mas lalo siyang magagalit, wala naman paki ang iba dito. Isang bagay ang kanyang napansin mula doon, kapag lumampas sa isang hindi mababasag na limitasyon ay hindi ito makayanan ng katawan ng tao, tila ang kanyang ekspresyon ay nahulog na sa panloob ng mga demonyo, kung mangyayari ito ay paputok siya na parang lobo. Ito ay dapat na malinaw dahil isang impossible antas ang kanyang ipinapakita, lampas na sa mga kakayahan. Habang ang isang kung anong aura ang binubuo ng nilalang sa kanyang taas sa ulo. Isang aura ang naging kulay violet, tila hindi pangkarinawang ang gagawin niya mula sa bulaklak.
Madaming aura ang kanyang binalutan kaya naman mas lumaki ito ang kanyang malakas na pag-atake sa weirdong bida, sabi ng bida. Kahit ganun hindi na isang tao ang nilalang na yan. Sabihin mo sakin ang patungkol sa iyong ama dahil gusto ko itong malaman. Hindi na nakasagot ang dalaga dahil isang puno ng pag-aalala. Kailangan na talaga nating umalis dito dahil masyado mapanganib ang gagawin ng kanyang ama. Tila alam niya kung ano ang malakas na gagawin nito. Isang malakas na bulaklak ang umatake sa ating bida, isang bulaklak na binabalutan ng nag-uumapo sa aura. Hindi naman ikinabigla ng bida dahil isang konting bagay lang ito sa kanya. Hindi nga inaasahan ng dalaga sa ating bida dahil hindi pa ito umalis sa pag-atake, tila sinalubong niya pa talaga ito. Gamit ang kanyang tsaa kinuha niya ito kasabay ang pagtaas niya nito. Kasunod ay sinabayan niya ang atake na ito kaya isang bilis hinagis niya gamit ang tasa dito. Isang mabilis na hagis ang ginawa niya gamit ang isang piraso ng tasa. Kaya sa kanyang ginawa ay sinalubong nito ang isang malakas na bulaklak. Ang target ng tsaa na ito ang dulo ng bulaklak na ito. Nagkaroon na nga ng pahiwatig na nagawang napigilan ng bida dahil nabutas ang core nito. Kasabay ang pagsabog ng binuong aura na parang bulaklak ang ginawa ng nilalang. Kaya sa ginawa ng ating bida ay nagulat ang dalaga dahil isang piraso ng tasa ang gamit nito, tila hindi makapaniwala at naastigan pa sa bida. Alam na talaga ang ginawa ng bida dahil sa kanyang ginawa ay ipinatama ito papunta sa nilalang kaya hinawakan agad nito ng nilalang ang tasa. Napagtanto ng nilalang na ang kanyang hawak ay ang kanyang tsaa. Kaya naman onti-onti niya tinatanggal ang aura at ang kanyang killing intent. Kasabay ang paglabas niya nito sa kanyang lamesa. Hawak ng tsaa na may laman, ginawa niya ulit ang kanyang pangkarinawang ginagawa tulad ng kanina. Kaya naman wala nang masabi ang bida dahil napagtanto niya ang nangyayari sa planeta ito. Pati ang dalaga ay wala na rin masabi dahil hindi ito makapaniwala sa bilis na pangyayari. Pagpapatuloy kwento ng dalaga, matapos ang aking programa sa Interstellar Tour ay nakabali ako ng kalahating buwan. At ang lahat ay nagbago ng ganoon kabigla na makikita ang tatlo ito sa kanila nakikita. Lahat ng tao sa lungsod sila ay isang mga puppet tulad ng kanyang ama kaya ang lahat ay paulit-ulit ang nangyayari at parihas ang dating ginawa nila sa kasalukuyan. Pati ang planeta ito ay naging kawalan ng galang dahil sa mga puppet na ito habang isang puppet na tao tila may kausap ang inisturbo ni Jack. Isang taong tila hindi pinapansin ang kanyang paligid, isang pansin ang mula sa kanyang telepono. Salita ni Jack, gusto ko lang naman sana magtanong ng kaunti. Tanong niya ano ba ang nangyayari dito sa lungsod. Isang galaw ang kinukulit niya dahil hindi makapaniwala kaya tiningnan niya ito ng mabuti. Makikita na lang sa pagmumukha nito ang isang paulit-ulit na ginagawa sa kanyang telepono. Bigla siya nagtaka dahil ang kanyang kanina pang kinakulit na nilalang ay biglang tumigil sa pagkakakilos. Inulit niya ang pagpansin sa nilalang na ito. Kaya naman sa kanyang pagtataka ay agad naman niyang pinapansin ang paligid dahil ang kanyang nakikita na nilalang ay lahat sila ay tumigil sa pagkikilos. Isang kung anong onti-onti nawawala ang amahin ng lalaki. Kaya isang nawalan na ng sagot ang sumagip sa ulo ni Jack dahil hindi niya mahanap ang nilalang. Kaya sa kanyang pag-iisip doon ay, agad naman niyang tinatanong sa batang robot na ano na ba ang nangyayari ngayon, bigla na lang nawala na parang bola. Hindi ko mismo maipapaliwanag sa iyo dahil hindi ko matukoy ang nangyayari. Sagot ng Captain, anong ibig mong sabihin, hindi mo ba alam ang kasalukuyan nangyayari Sanjay Kang, hindi mo alam sino ang gumawa nito. Sa paghusga sa pamamagitan ng anyo ng alon ng butil, parang tama ang sinabi ni Jack, isang teleportation ang ginawa ng nilalang, gayunpaman sobrang laki ng sukat para ma-teleport ito. Napalingon ito sa ikinatatayuan ni Jack kasabay ang pagsabi na anong sukat ang ginawa. Hindi na nga ito natuloy dahil sa kanilang nakita ay nagulat sila dahil wala nang kahit sinong mga nilalang ang nasa lungsod. Isang lungsod na kaninang puno ng masiglang tanawin saan sila lahat pumunta. Lahat ng mga palatandaan ng buhay ay nawala kahit na sa buong planeta na ito. Kaya nagulat ang Captain sa sagot ni Sanjay, tama ba ang iyong sinasabi? Kung saan ang lahat ay naglalaho tulad ng nakikita mo ngayon. Pero sa lahat ng nilalang na nawala ay natitiyak niya ay may isang nilalang ang gumawa nito. Kaya naman napaharap sila sa kinakakatayuan ni Sanjay dahil may isang nilalang ang nagpakita.
Hindi lang ito ay isang nilalang, isang madaming anino ang nasa dulo ng ulap. Isang puno ng mga puppet na walang katawan ang umano'y nagpakita sa kanilang harapan. Sagot ni Jack Gravy, ano ba yan, nakikita natin masyado ng kakaiba. Kaya naman sa labis na pagparamdam ng dami ng mga puppet ay nagulat dito ang captain ng grupo, tila hindi inaasahan. Hindi lang ito walang katawan na puppet, isang kalahating balot mga bakal may dalang mga mapanganib na sandata. Isang tumpok ng mga delikadong mga puppet, ang tumpok-tumpok na hinaharangan ang lahat ng dadaanan ng tatlo. Hindi talaga ang makapaniwala kanina, pero ngayon natitiyak ko na nasa pinakamasamang kalagayan sila, nasa pangyayari hindi nila inaasahan. Kung kaya't isang puno o labis na ekspresyon ang makikita na lang sa pagmumukha ng kaptiyan dahil sobra itong nagulat. Tama ba ako, lahat sila ay mga robot, hindi lang puppet na Coney control, puno ng mga hawak na delikado sandata. Pero sa kanyang nakikita sa mga delikadong robot na ito ay lahat sila ay hindi pa tapos na gawa. Kaya naman sinuri ni Sanjay, sagot ni Sanjay, lahat sila ay hindi ang mga robot, sila ang mga gumagawa ng mga robot. Sila ay mga modelong nilikha para sa simpleng paggawa tulad ng isang planeta. Dahil maaga silang mga modelo, nilagyan sila ng mababang kapasidad ay kaya limitado ang kanilang mga kakayahan sa pag-iisip. Sila ay isa lang mga manggagawa ng mga robot, kung ganun hindi sila mga dikiladong nilalang, kaya kanina natakot lang ako sa wala. Ayon sa tatlong batas ng robotics, hindi kailanman makakapinsala ang droid sa isang tao. Pero captain, lahat sila ay may mga hawakan na delikadong espada. Malamang na ginagamit ang mga ito bilang kapalit ng mga kasangkapan. May mga tao sa inyong mga harapan, hindi nyo ba nakikita? Kaya tumabi kayo at humanap ng ibang daan, itigil ang pagsiksikan at pananakot sa mga tao kung hindi malalabag kayo sa 3 laws. Habang lumalapit ito sa mga droids, ay isang droids ang biglang sumugod sa captain. Kasunod ay binigyan siya nito ng isang hiwa. Nakaiwas naman ang captain sa ginawa ng droids. Ano ang nangyayari sa mga droids? May malfunction ang kanilang system. Makikita sa kanyang mata ang isang tumpok ng mga anino, tila ito ang mga droids, kaya nagtaka siya. Madaming droids ang sumugod sabay-sabay, isang pagtataka dahil sa sobrang bilis na gumalaw ang mga ito. Ngunit isang malakas na pagsabog ang ginawa sa kinakakatayuan ng captain. Sa gitna ng lungsod ay napansin naman nito ng dalaga dahil isang malakas na shockwave dulot ng pagsabog. Nagpakita na nga ang kinakatakutan niya, dagdag pa ay kapag lahat ng mga tao dito ay nawala, may mga magpapakitang nilalang. At pagkatapos ay inaatake nila ang bawat buhay na bagay na nakikita nila. Habang tumatakbo sila ng sobrang bilis ay makikita natin ang mga droids na ito ay hindi idang ordinaryong mga droids, tila mga eksperto pa sa mga tao. Ang kanilang mga isipan ay natakoon lang sa dalawang ito, ang dami ay hindi mabilang. Pagkatapos ng program ko sa ibang planeta ay sa pag-uwi ko dito bigla na lang nila ako sinugod. Kasunod ay nilangunan niya ang kanyang likuran. Kung hindi dahil sa tatay ko, malamang hindi ako mabubuhay na mamikita na lang, pati ang kanyang ama ay nawala. Kaya sa aking reason, kaya ayaw ko talagang bumalik sa mundong ito. Isang kamay ang humawak sa isang figure ng dragon. Hindi nga ito nawala tulad ng mga tao, ito ay biglang umupo sa kanyang trono. Habang nagsimula na naman ito sa kanyang ginagawa, dagdag ng dalaga kung saan ang kanyang ama ay. Kahit ang lahat ng mga tao sa lungsod ay nawala, ngunit ang aking ama ay hindi nawawala. Isang malakas na naman na aura ginawa kasabay ang paglalabas ng mga lilang dahon, pero sa ganyan estado niya. Sagot ng bida, parang nakatali siya sa kanyang trono. Napalingon ito at naiwang nagtataka ang dalaga sa sinasabi ng ating bida. Ipinaliwanag niya sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang buong panloob na enerhiya kasama ang kanyang kaluluwa, handang harapin ang mga panloob na demonyo kung kailangan niya. Dapat, dahil may isang bagay na dapat niyang protektahan kahit anong mangyari. Kaya nga wala na itong nasabi dahil nagulat siya sa kanyang ginawa at sinabi. Isang huling tingin ng bida kahit gaano kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa palabasan, sabi niya sa dalaga, ako na ang bahala sa mga nilalang na ikinatatakot mo. Nagtataka ang dalaga, saan tayo mismo pupunta? Ang mga droids na ito ay kakaiba, kaya gusto kong tignan ng mabuti, tulad na lang sa mukha ng hamak na responsable para dito. Sa laban ng kanilang ikinakaharaw mula sa tompok ng mga droids. Sa isang eksena tila naipit sila, madaming mga
Droids ang pinalibutan ng kanilang blind spot. Makikita talaga sa kanyang pagmumukha ang target sa kanilang harapan isang hindi mauubusan na droids. Hindi ito maaari pinalibutan na talaga tayo nila lahat pero bakit nila ito ginagawa sa atin? Kala ko ba sa 3 laws hindi ito gagawin ng mga droids? Sanjay, pwede ba yun mangyari? Sagot ni Sanjay, imposibleng hindi pa rin lumalabag ang mga sistema ng katalinuhan ng Android sa 3 batas ng robotics. Ang pag-atake sa mga tao ay hindi isang opsyon para sa kanila, pati si Jack ay nagtaka rin sa kanilang ikan-ikilos. Saka bakit lahat sila nagkakaganito? Nagkamali ba ang gumawa nito o baka hindi nila tayo nakikita bilang tao? Mga robot na kayang umatake sa mga tao, lagot sila ay ginawa para maging isang combat droids, pero wag mo sabihin sakin na sumugod ulit kaagad sila. Ang dami nila ay hindi natin ito makakaya. Kaya naman maghanda tayo, Sanjay, humawak ka ng mahigpit at magtago sa mga nilalang. Isang kung anong pag-atake ang ginawa ng karakter mula sa mga droids. Hindi ito isang pangkarinawang parang isang machine gun, ang mga lumalapit sa harap ay isa-isang nawawala agad. Isang malakas na pagsabog dulot ng ginawa ng nilalang sa mga droids, pati ang captain ay nagtaka kung sino ang gumawa nito. Kasabay ang pagtingin sa ere, kaya naman isang ekspresyon ang makikita sa kanilang pagmumukha dahil kilala nila ang nilalang na ito. Ipinalabas ni Jack ang kanyang machine gun robot, tila ginamit ang buong sandata nito kaya naubos ang ilab droids. At ako na bahala dito, Captain, hindi sila mga droids, sila ay mga bastardong insekto sa kalye. Abangan sa susunod na video. Dito ay may isang makapangyarihang nilalang ang gumawa ng lahat. Hindi pa iyon masasaksihan natin ang laban ng grupo ito laban sa hinad mauubusang droids. Magagawa kaya nila makaligtas o magagawa sila maligtas ng ating bida?